Makakausap natin ng grupo ng mga mangingisda. New Masinloc Fishermen Association, si Ginoong Leonardo Quaresma. Kumustahin lang ho natin ang ating pong mga kapuso mga mangingisda. Yan naman po talagang ating tinututukan, yan ating binabantayan, lalo-lalo na kung napagtitripan ho ng mga China Coast Guard o mga tauhan po ng People's Liberation Army Navy ng China. Sir Leonardo Quaresma, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo, sir? Si Orly Trinidad po ito sa GMA, DCWB, Radyo na TV pa. Magandang umaga po, Kaorly, at sa lahat po ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig. Noong bago magka-15, nagkausap tayo. Sabi niya, okay pa naman at wala namang nakikita kayong problema sa pagtungo sa mga lugar kung saan planong mangisda ng inyong grupo, ang New Masinloc Fishermen Association sa Masinloc, Zambales. Kumusta ho nitong mga nakaraang araw hanggang ngayon po nagkakausap tayo, Sir Leonardo? Sa kasalukuyan po, yung ating pong mga mangisda na pumupunta po sa Baho de Masinloc ay hindi na po sila ngayon pumupunta dahil sa ito po yung pangyayari na talagang matindi na po yung ginagawang pagbabantay po ng mga Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Kaya yung pong regular na pumapalaot dyan ngayon sa Baho de Masinloc na 2 bangka na mayroon pong 5 mangingisda na pumupunta dati dyan ay sa ngayon po dahil sa matindi ngayon yung kanilang ginagawang pagbabantay sa bahura ng ating pong karagatan ay hindi na po sila ngayon bumabalik. Unang-una ay nakikita natin yung nangyayari ngayon na totoong mapanganib po yung nangyayari na talagang hinaharas na po nila yung ating pong mga mangingisda at maging po yung ating mga Philippine Coast Guard. Pakibigyan po ng detalye yung binabanggit ninyo na hinaharas at ginigipit. Meron bang nangyaring ganito simula nung June 15? Mula po nung June 15 ay matindi na po yung kanilang pagbabantay at talagang napaikutan na po nila yung Baho de Masinloc. So wala na talagang makalapit, mga hanggang gaano kalayo lang ang pwedeng puntahan ng ating mga mangingisdang Pilipino dyan sa Baho de Masinloc. Kayo ba'y nakakapasok sa loob ng 10 kilometer radius o 11 o malayo talaga? Sa ngayon po ay nasa halos 100 milyahe na po yung layo namin talaga na talagang patuloy po yung pagpapatrolya ng mga Chinese Coast Guard dyan sa ating pong karagatan. Kaya yung pong ating mga Scarborough fishermen ay hindi na po nakakabalik na pumalaot para mangisda doon sa Baho de Masinloc. At ang ginagawa na lang po nila ngayon ay nakikigaya na po na sila sa amin pong mga deep sea fishermen na ngayon ay nakakapalaot kami hanggang sa 20 to 30 nautical miles na lang po yung aming nararating para pangisdaan. Galing sa dalampasigan ng Zambales, 20 to 30 nautical miles. Opo, dahil sa yung pong ating mga mangingisda ngayon ay kung saan na hindi po nila natatanaw yung ating po yung mga kalaban po natin diyan na mga Chinese Coast Guard ay doon na lang po sila nakakapangisda at tanging pangangawil na lang po yung ginagawa ng ating mga kasamahan diyan sa mga payaw po na nakadeploy po diyan sa gitna ng karagatan. Sa huling balitang niyo natanggap marahil doon sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc, totoo ba na halos pinalibutan na yan ng barko ng China, pati kanilang mga barko na yung mga maritime ship? Opo, sa ngayon nga po ay yung kanilang mga barko ay nakakapagpatrolya po na po sila hanggang dito sa 30 milyahe mula po dito sa Pampang. Natatanaw na po namin yung mga barko nila. Hindi na nga kayo pumapasok ng Baho de Masinloc. Lumalapit pa sila sa atin, ha? Tama po. Mukhang hindi bastusan ang ginagawa nila. May balita ba? Kasi ang sinasabi naman ng Philippine Coast Guard, kung kinakailangan ng tulong, pati Philippine Navy, bibigyan kayo ng protection siguro at mabantayan kayo dyan sa lugar na yan. May ganun bang pag-uusap kayo with Philippine Coast Guard na Philippine Navy, Leonardo? Totoo po dahil sa 1 linggo pa lang po ang lumilipas ay may kasama po si Senator Francis Tolentino na mga Coast Guard, Commodore, bumisita po dito sa aming bayan. At sinasabi naman po nila na nandyan na po yung
ilang barko natin na para gumabay sa ating pong mga mangisda. Subalit nakakalungkot po ito dahil sa ang nakikita po namin ngayon, pagamat nangangako sila na bibigyan tayo ng suporta sa kung sakalit mangyayari ang mga ganitong sitwasyon na panguhuli ng mga Chinese Coast Guard. Pero nakakalungkot po dahil mismong ang kanilang sasakyan na mga barko ay sila mismo ang ating mga Philippine Coast Guard ay nahaharas. So, paano kami maniniwala na kaming mga mangisda ay mabibigyan ng tamang proteksyon kung sila mismo ay nasasaktan, inaakyat yung kanilang mga barko na para inspeksyonin at agawin yung kanilang mga armas. At sila pa yung nasasaktan at nasusugatan, napuputulan ng daliri ko. So, kung kami mga sibilyan na mga mangisda, paano kami maipagtatanggol ng ating mga Philippine Coast Guard kung sila mismo ay hindi nila maedipinsa yung kanilang sarili? Alright. Anyway, kay Leonardo, kami po patuloy na makikipag-ugnayan at lalo-lalo na sa mga... mas nangangamba ako dun sa sinasabi niyo na hindi na nga tayo makapasok ng Bao de Masinloc. Gusto pa nilang lumapit sa Masinloc, Zambales. Itong mga barkong ito ng China Coast Guard. Anyway, ingat ho kayo at sa ulitin po, sa Leonardo, magandang umaga po sa inyo. Okay po, wala pong anuman at magandang umaga po muli sa inyong lahat dyan. Mga kapuso niyo po napakinggan, Leonardo Quaresma ng New Masinloc Fishermen Association. Mga kapuso!